May fake acetylglutathione nga ba? Ang sagot po dyan ay yes. Gugulat kayo, hala, same lang pala sila ng mga manufacturers. Yes, kapag below 500 ba, Sir Lawrence, substandard na ba yan or pangit na? The answer is, tapos ito pa ang chika mga kamukha, chika talaga. Hi mga kamukha! Hi mga kamukha, tayo pinagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart, heart! Ito nga pong mga nakaraang linggo, nagkaroon ng issue about sa S-acetyl na glutathione. Medyo na-late tayo mga kamukha kasi sinigurado po talaga muna natin, nag-research tayo, nag-ask tayo ng mga different manufacturers, pati po sa mga affiliate doctors natin, pharmacists, mga formulators, para best talaga yung maisasagot namin sa inyo. At lahat ng yan nandito sa ating mahiwagang notebook. Pero again, mag-overview nga po muna tayo ng S-acetyl. S-acetyl po, ito na naman tayo sa pagpo-pronounce. So, dapat kasi siya, ang pronunciation daw niyan is S-acetyl. Okay? Yung S-acetylglutathione, it's a form po no, ng glutathione. And dito nga po sa Pilipinas, sa market natin, maraming klase ng glutathione. Marami tayong forms ng glutathione. May reduced, L-glutathione, free-form glutathione. Meron pa nga tayong mga liposomal, IV push and drip. At ito, drip! Talaga nagbibinata pa si Sir Lawrence. At ito nga pong S-acetyl na glutathione. According nga po sa mga studies, nagbabasa nga rin po tayo at marami tayong pinapakita sa inyo ng mga studies sa mga iba't ibang mga videos natin, mas mabilis po ang absorption ng S-acetylglutathione if i-compare po natin ito sa reduced na glutathione. And may mga study nga rin po na nagpapakita na 4 times po ang absorption ng S-acetyl if i-compare po natin sa reduced na L-glutathione. Kaya nga rin po siya tinawag na acetyl kasi acetylated form na po yung glutathione niya. Ibig sabihin po nga nito, mas mabilis na a-absorb ng ating katawan. Okay, i-answer na po natin ang mga issue ngayon. May fake acetylglutathione nga ba? Ang sagot po dyan ay yes. Opo. Katulad ng ibang mga brands or glutathione brands and ibang mga supplements, meron nga rin pong fake or pwedeng magkaroon ng fake na S-acetyl na glutathione. So, ang next question nyo dyan would be, nakakatakot naman yan, Sir Lawrence. Yung mga binili ko ba sa inyo? Yung mga nire-review nyo ba? Fake? Again, maigpit po tayo dito sa ating channel. Hindi tayo basta-basta nagre-review ng mga produkto. So, paano nga ba natin malalaman kung fake yung S-acetyl na mabibili natin or yung iba pang forms at iba pang mga supplements or iba pang mga products? Ito po ay based po sa ating research and also din po natin yung mga iba't ibang mga manufacturers. Ang una nyo pong titingnan, dapat yung produkto or yung supplement, especially nga ang topic natin ngayon ay S-acetyl, dapat po yan ay FDA registered. Kung hindi po yan FDA registered or tinatawag nyo po na FDA approved, medyo yun yung skeptic, magtaka-taka na kayo. Kasi pwede nga po nilang i-claim na may S-acetylglutathione form sila, pero in reality, wala. Tinuruan ko na kayo dito sa channel mga kamukha kung papaano po tayo mag-check sa FDA kung FDA registered yan, FDA notified, or tinatawag nyo pong FDA approved. Maglilink na lang tayo yan sa description box sa baba or ilalagay natin yan dito sa taas. Kapag wala po yan sa FDA portal mga kamukha, number 1 yan, huwag nyo na agad bilhin yan. Or huwag na agad kayong maniniwala. Or sabihin nyo doon sa brand na, I'm so sorry po, magpa-FDA registered or FDA notified muna po kayo. Number 2, check the claims. If it is too good to be true, mga kamukha, magtaka na kayo. Kunyari, ang nakalagay dyan na S-acetyl form nila, yung milligram content ay 1,000 milligrams, tapos yung halaga niya is 500 pesos or less, magtaka na kayo dyan, mga kamukha. Tapos hindi pa sila FDA registered, yan yung nakakatakot. Marami nga po tayo nakikita online, nakalagay doon 2,000 milligrams of glutathione per capsule. Naku po, nakakatakot yan. If it is too good to be true, magtaka kayo, mga kamukha. Tapos yung iba nakalagay pa, no, yung collagen daw nakakaputi, nakakaloka talaga yan, no? Ang collagen, mga kamukha, hindi po yan nakakaputi. Para yan sa skin elasticity, tapos yung ibang types ng collagen para sa hair, joints, bones natin. Kaya talagang kailangan maging maalam kayo, mga kamukha. Hindi kayo basta bili na lang ng bili. Number 3,
price. Sir Lawrence, kapag po ba below 500 pesos, fake na, wag na namin bibilin. Hindi siya ganun mga kamukha. Ang una nga po, check nyo kung FDA registered. Pangalawa, check nyo yung claims. And then yung pangatlo, i-check nyo po yung price. Ito mga kamukha, nag-ask po tayo ng different manufacturers. Ito mga manufacturers na ito, makikita nyo to sa FDA portal. At minsan magugulat kayo, hala, same lang pala sila ng mga manufacturers. Yes, minsan ganun mga kamukha, yung mga sikat na mga brands na mga nakikita nyo dyan, same sila na mga manufacturers. Magugulat talaga kayo. Available po yan publicly. Pwede nyo po yan i-check sa FDA. And tingnan nyo, maging maalam kasi talaga kayo mga kamukha. Okay, nag-ask nga po tayo about sa pricing sa mga different manufacturers. At ito po yung mga sagot po nila. Ito nga po according to them and also sa mga formulators natin, may mga manufacturers na may mga forte po talaga sila. Kunyari, may mga forte ang manufacturer na to sa freeform na glutathione. Yung isa naman, ang forte nila is collagen drink. Yung iba naman, ang forte nila is S-acetyl na glutathione. So, magdedepende nga po siya. Kaya yung iba, nabibigay nila ng mas mura kasi forte po nila yon. Pwede nga po siyang factor na titingnan natin. Katulad ng isang manufacturer, magaling sila sa freeform na glutathione. Kaya nabibigay nila ng mas mura kasi maramihan, ito nga yung forte nila. Yung isa naman, magaling sila sa S-acetyl nga po. Yung isa naman sa collagen drink. Yung isa naman sa mga lasa or sa mga flavoring, ito yung forte nila. So, yun yung pwede nating tingnan. Ang next naman po na pwedeng mura yung maibibigay po sa atin tapos hindi naman peke kasi mababa lang yung mga nilalagay nila ng milligram content. Ayan mga kamukha, i-check nyo po rin po yung milligram content ng S-acetyl. Hindi porket na may S-acetyl na siya, matataas yung mga nilalagay nila. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, mataas po ang absorption rate ng S-acetyl. Kaya ang ibang mga brands or ibang mga manufacturers, ang ginagawa po nila, yung S-acetyl na glutathione, hinahalo po nila yan or sinasama po nila yan sa formulation with other types of glutathione. Kunyari, ilalagay po nila yan with Japan na glutathione, with reduced na glutathione. Kaya mas nagiging maganda yung formulation. Pero hindi ibig sabihin na below 500 pesos, fake na siya agad. Yun nga po, minsan mababa po yung nilalagay nila na milligram content ng S-acetyl na glutathione. Kasi mataas naman talaga yung absorption rate niya sa ating katawan. Tapos, nilalagyan pa nila yan ng ibang mga boosters. Depende nga po yan sa formulation and pangangailangan ng ating katawan. Yung iba po, it is their introductory price. Ibig sabihin po, bago sila sa market. Kaya nabibigay po nila ng mas mababa. Pero after a year, after 2, kapag sumikat sila, dinataasan na rin nila yan mga kamukha. So, pwede po natin i-check yan. Kasi nga po, according sa mga manufacturer, binibigay po nila yan or yung mga brand, ito yung marketing strategy nila. So, introductory price. Which leads nga po sa usapang marketing strategies and branding. Yun nga po yung ibang mga brands, ginagawa po nila, binababaan nila yung presyo para maka-keep up or para maka-compete with their competitors. So, compete with competitors parehas. Para makilaban sila or para makilala sila, binababaan nila yung price. Yung iba naman, branding nila yan, no? Isa yung manufacturer, pero different sila ng branding. Ito, para sa masa, yung isa naman para sa mga class A, pero alam nyo, in reality, iisa lang sila na manufacturer. Nasa branding lang talaga. Kaya yun, mga kamukha, no? Depende rin yan. Tapos yung iba nga, ito according sa mga manufacturers natin, mas mahal yung kinagkukuhaan nila ng pinaka-raw materials. Kaya mahal nga rin po na ibibigay sa atin. Pero hindi porket na mura, peke talaga siya agad mga kamukha. So yun nga rin po, ito yung next question nyo. Kapag below 500 ba, Sir Lawrence, substandard na ba yan or pangit na? The answer is no. Hindi siya ganoon mga kamukha. Depende nga po yan doon sa mga binanggit natin, pero hindi porket mababa sa 500 pesos, substandard na siya. Kailangan i-check nyo. Pero pag na-checkan nyo yan at tama naman lahat doon sa brand na yan, ibig sabihin yan mga kamukha, pumasa siya. Tapos ito pa ang chika mga kamukha, chika talaga. Hindi siya chika, totoo to. According sa ating mga manufacturers, maraming brands ngayong 2024 and 2025 ang magre-release ng mga products, supplement na may S-acetyl form. So, hindi raw nila alam, no, kung magbababaan na ang presyo ng S-acetyl or lalong magmamahal. Magdedepende nga rin po yan. Pero,
expect tayo mga kamukha. I'm so excited, no? Kasi maging maganda talaga yung naging experience ko sa S-acetyl na glutathione. Expect tayo na maraming brands na magre-release ng S-acetyl glutathione this year! And speaking of mga brands, meron nga rin po tayo dito mga palistahan na mga S-acetyl glutathione brands na okay para sa atin, pumasa sa ating standards. Ayan yan. Manood kayo dito mga kamukha. Siyempre, mag-subscribe na rin po kayo kay Sir Lawrence! Paano ba yan mga kamukha? Paalista po ako. Click nyo na to!